Okay. So, ang ating pong message today is called No Turning Back. Ayan, pakisabi mo nga sa katabi mo, No Turning Back. Ayan. So, yung subtitle po nito is Abraham's Faith in the Modern World. Ayan. So, titingnan natin yung story ni Abraham, bakit siya tinawag na father of faith. Okay? So, and by the way, bago po tayo mag-continue, dito po sa left, dito po sa gitna, dito po sa right, what is faith? Yan. What is faith? Sabi nung iba, pastor, pananampalataya. Opo, totoo po yun. Tinagalog nyo lang. Okay. Pero, what is faith sa'yo? Ito pong faith na pag-uusapan natin ngayon, babalikan natin yung story ni Abraham. Okay? Sila yung mga sinasabi ng Bible na heroes of faith. Okay? So, please join me po in reading. Please open your Bible in Book of Genesis, chapter 12, verses 1 to 4. Ayan. And then, of course, yung Hebrews chapter 11, verse 8. Okay, unahin na po natin yung Genesis 12, verse 1. Sabi po dito, the Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. So dito po sa passage na to, nung merong calling si Abraham to leave his comfort zone. Okay, to leave his country, to leave his father's household, at sabi ng Panginoon, okay, go dun sa place na sasabihin ko sa iyo. So dito po, walang idea si Abraham kung saan siya pupunta. Hindi niya pa napupuntahan yung lugar na pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon. Pero, alam niya na because of God's calling, hindi niya kailangan magstay kung nasan siya nung mga panahon na yon. So instead of questioning God, ang sabi sa Hebrews 11:8, by faith, Abraham went out not knowing where he was going. So, okay. So for us today, sabi nga po natin, yung Abraham's faith in this modern world. So para po sa atin today, how many of us have been started a journey only to second guess ourselves and turn back? Sino ba sa atin dito yung sinimulan natin ng isang bagay, marahil siguro isang journey na naisip natin na bumalik na lang dun sa dati? Maaari siguro yung calling po na yon ay career move, or a step of faith, pero yung fear, yung doubt, or comfort made us hesitate. Kasi di ba, if there is something na bagay na hindi natin alam, sabi nga, kaya nga meron tinatawag na the fear of the unknown. Okay, pero meron kang calling. Calling could be a career move, or kailangan talaga na i-exercise or a step of faith, pero nandun yung doubt. Di ba? Or dahil nga, alam mo, uncomfortable, and then nag-hesitate ka na sumunod sa calling ng Panginoon. And how many of us have faced moments where God called us to step out in faith, pero hinihila tayo pabalik? Meron po ba may mga karanasan po ba kayong ganon? Kasi nga, habang alam mo na meron kang calling sa Panginoon. Alam mo na merong pinapagawa sa iyo ang Lord. Pero hinihila ka ng doubt. Hinihila ka ng fear. Na ang gusto mo na lang gawin ay bumalik na lang doon sa dati. Si Abraham po, well of course alam natin originally ang name niya is Abram, is one of the greatest examples of unwavering faith in Scripture. Kaya nga sila mga heroes of faith. So, si Abraham po, he faced a similar moment when God called him to leave everything, everything, take note, everything familiar
Okay, so may mga panahon na tinatawag tayo ng Panginoon na iwanan yung mga bagay na pamilyar tayo. At dadaling tayo doon sa mga unfamiliar situations. At isa po sa mga familiar na situations natin, yung mga comfort zones natin. Kasi this moment, nung tinatawag ng Diyos si Abraham, komportable na po siya eh. Di ba? Komportable na siya, hindi naman meron na siyang kabuhayan, di ba? Hindi naman siya naghihirap, nandyan ang kanyang household, nandyan ang kanyang mga kaibigan, di ba? Nandyan everything, nandun, komportable na po siya. And he need to step into the unknown. So when God called him, he obeyed without hesitation. Yun ang maganda kay Abraham. Leaving behind everything familiar, just to follow God's promise. So, sa ating pong mga Kristiyano today, we are called to the same kind of faith. A faith of no turning back. Sabi mo nga, no turning back. Imagine niyo po, sabi ng Lord, leave your work. Kahit na nga settled ka na sa iyong career, or maybe even climbing a corporate ladder, then God speaks to your heart. Diba? Iwanan mo yung trabaho mo. Iwanan mo yan, bagay na yan. And I have something else for you. Pero no clear plan, no guaranteed, siguro, sabi nga, no guaranteed salary, and just a call to trust God. So paano po ba kayo magre-respond? And that's exactly the kind of faith Abraham had. When God said, leave your country. In book of Genesis, leave your country, leave your people, leave your father's household. In book of Genesis chapter 12. And hindi po ito basta leaving and going to change of scenery. It was leaving behind security. Kasi nasa comfort zone na siya eh. Komportable na siya. And siyempre, pagka umalis ka doon sa comfort zone mo, leaving also your identity going to a place na unknown. Kasi hindi ka naman kilala doon. So, hindi lamang security, leaving behind, leaving also your identity, and leaving the stability. But he went. Diba? Sumunod siya without hesitation. So, tingnan natin, ano ba yung faith ni Abraham at para sa atin ngayon, sa panahon natin today? Yung faith ni Abraham, first point here is, Abraham's faith was rooted in obedience. Okay. So, tuloy po talaga na meron talagang blessing sa pagsunod. May blessing sa obedience. Okay. God told Abraham in verse 1, Genesis chapter 12, leave your country, leave your people, leave your father's household, and go to the land I will show you. So, nung sinabi ng Diyos sa kanya na, to the land I will show you, dito wala pang malinaw na detalye. No map, just a command and a promise. Wala ditong safety net na hindi dito sinabi ng Lord, no, sige, pag hindi ka prosper, pag hindi ka nagtagumpay dyan, pwede kang bumalik. Walang fallback. No safety net. Diba? No comfort zone behind. God's command to Abraham was clear but costly. Pag merong command ang Lord, talagang minsan costly. Sa kanya, ang cost of following God is to leave his homeland. Komportable siya, kasama niya yung, marahil siguro, nandun na, marami na siyang mga kaibigan. Sino dito yung nakaranas ng gano'n? Meron kasing mga tao na nakaranas na parang taon-taon na lang lumilipat ng lugar, nakapag-develop ka na ng mga kaibigan, but you need to, kasi yung parents nila ay nadidistino from, iba't ibang mga places, di ba? Naka-develop ka na ng friendship, pero you need to leave your homeland, and then you need to leave your family. Yung father's household niya, nandun na yung mga kamag-anak, nandun na sila pinsan, sila tito, sila tita, pero kailangan niyang iwanan ito. Alam niyo, when you are within the circle of family, nandun yung security, di ba? Tama ba? Kasi alam mo, pamilya to, hindi ka nito pababayaan, hindi ka nito iiwanan. Pamilya to. So, nandun yung security. And go to an unknown land.
Yun ang command ng Lord, go to a place that I will show you. So, ang kailangan talaga ni Abraham dito is trust. Trust ang kailangan niya. Pero mapapansin natin, wala tayong nabasa sa story ni Abraham, siya po ay nakipag-negotiate kay Lord. O nag-delay doon sa command ng Panginoon, or nag-look back. Ang sabi nga doon sa verse 4, he went as the Lord had told him. So, dito makikita natin yung faith niya was active, not passive. Okay, pero ano ibig sabihin nito para sa atin today? Church, ano sa inyo today, yung tinatawag po kayo ng Diyos to leave behind or let go of something? Na marahil po ay siguro nene-neglect lang natin. Or sinasabi natin, Lord, ikaw ba yan? Di ba? Meron bang sinasabi sa inyo ang Lord marahil matagal na? Kasi ito pong message na to, hindi lang po ito para doon sa mga bagong Kristiyano. Ito po ay para din doon sa ating mga matatagal ng mga Kristiyano. Okay? Ito po ay paalala sa atin. Marahil siguro God called you to leave behind or let go of something. Marahil siguro a sinful habit. Siguro sinasabi ng Lord, anak, iwanan mo na yung masamang bisyo, hindi makakabuti sa iyo yan. Meron bang ganon? Or sabi ng Lord, leave behind that toxic relationship. Leave that behind. Naniniwala ba kayo na mas alam ng Lord kung ano yung mas makakabuti sa atin? Amen. Dapat maliwanag po sa atin. Kaya dapat yung small voice. Sabi nga nila, bakit small voice, pastor? Kasi hindi naman siya malayo. He's near to us. Diba? Dapat nararamdaman ng puso natin yun na ang Diyos nangungusap sa atin. At naniniwala po ako, nangungusap ang Lord sa bawat isa sa atin. And God is calling us to leave something behind. Or to let go of something. Diba? Marahil toxic relationship or sinful habit or siguro yung marahil komportable tayo sa isang bagay, sa isang lugar, pero hindi naman tayo fruitful. So, true faith requires action and surrender. Kasi lagi na, ang faith in-exercise natin every day yan . Di ba dati naalala nyo, nagkaroon ako ng illustration. Sino dito nakakakilala kay Manny Pacquiao? Lahat tayo, halos Pilipino, kilala natin si Manny Pacquiao, no? Si Manny Pacquiao po, nung pinanganak siya, tsaka nung pinanganak ako, pareho lang kami ng number ng muscle. Okay, pareho lang kami. Nga lang si Manny Pacquiao, mas matigas yung muscle kesa sa akin. Kasi ako dad bod na ako . So, mas matigas na yung muscle ni Pacquiao kesa sa akin. Okay, pero, ang muscle, para tumigas, dapat ine-exercise. Tama po ba? So, ganun din ang faith. Ang faith, para tumibay, dapat yan ine-exercise. So, true faith requires action and surrender, even when the destination is not clear. Amen? And that is faith is all about. Di ba? Pag-usapan natin mamaya yon. So, kagaya po ni Abraham, we must trust God's plan. Kaya nga sabi sa Jeremiah 29:11, di ba? Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Nga lang, kasi nga, meron tayong mga plano sa sarili natin na yun ang gusto nating masunod. Pero naniniwala ako na, ito, church, this is a very strong statement. Naniniwala ako na sisirain ng Diyos yung plano natin. Kung alam ng Diyos na yung plano natin ay sisirain tayo. Kasi nga, mas maganda yung plano niya, Jeremiah 29:11. Kaya minsan kasi stubborn talaga tayo, no? Matigas talaga ulo natin. Di ba? Nakakarinig naman tayo lagi ng word. Nga lang, pinagpipilitan talaga natin yung mga plano natin. Pero like Abraham, we must trust God's plan. At alam natin yung plano ng Diyos is worth more than our security. Kasi mas alam niya nga kung ano yung best para sa atin. Okay, so tingnan natin. Sabi natin kanina, yung faith, number one, faith was rooted in obedience. Balikan natin yung story ng mga Israelites. You remember the story of Israelites? Yung exodus nila doon sa Egypt, di ba? Na-stuck po sila ng 40 years doon sa wilderness. Na dapat 11 days lang yung kanilang journey going to the promised land, di ba? Nung nilid sila ni Moses,
going to the promised land. Kung sila po ay obedient lang sa Diyos, marahil siguro 11 days lang yung kanilang journey. Pero tumagal sila ng 40 years. May mga ganon sa buhay natin. Na gustong-gusto naman talaga tayo i-bless ng Panginoon eh. Gusto ng Lord na ibigay yung desire ng heart natin. Nga lang na-stuck tayo sa isang situation kasi because of disobedience. Imagine mo, 11 days to 40 years. Instead of 11 days, di ba? Because they kept reflecting on Egypt. Yun ang problema ng mga tao today. Okay. Na every time na sasabihin ng Lord na go to the promised land, ano ang sinasabi ng mga Israelites? Kasi doon sa Egypt, mas enjoy kaysa nandito tayo sa disyerto. Doon sa Egypt, di ba, nung kumakain na sila ng mana, yun na lang kinakain nila every day, yung pagkain na inuulan sila ng pagkain nang gagaling sa langit, tapos nung binigyan sila ng meat ng Panginoon, di ba, sa panahon natin, pag binasa mo yun, sa panahon natin, naghanap pa sila ng mga sauce. Di ba? Bakit walang ketchup dito? Kasi doon sa Egypt may mga spices eh. Tama? Di ba? Pag binasa mo sabi, ba't ganun na lang ito? Mayroon ng karne, wala namang barbecue sauce. Di ba? Ang tao, reklamador talaga, no? Talaga hindi talaga, parang, nakakalimutan natin maging grateful sa mga blessing na dumadating sa atin. Di ba? Imbis na magpasalamat, magrereklamo pa. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, wala. Tingnan mo lang. Di ba? Imbis na magpasalamat, nagreklamo pa. Di ba? Kaya minsan parang di ba? Yung kapitbahay mo binigyan mo, ipinagluto mo ng ulam, nagreklamo pa, hindi raw masarap. Tao nga naman, no? Alam niyo po, ito yung problema ng mga Israelites nung araw, di ba? Kasi we cannot follow God while clinging to the past. Yung lagi ka nakatingin dun sa nakaraan, especially kung ang nakaraan mo ay mga failure, disappointments. Kaya marami sa atin mga Kristiyano, hindi natin ma-enjoy ang life natin because we're thinking about how much fun from the world we used to be. Di ba? Kaya alam nyo, sa totoo lang, sa tagal ko na pong pastor, alam ko at mayroon din akong mga naririnig. Kaya pala may mga tao, ayaw nila mag-follow sa Diyos kasi alam nila marami silang i-give up. Di ba? Pag may nakakwentuhan kayo ng mga hindi mananampalataya, Christian ka na pala, so hindi ka na umiinom. Di ba? Tama? Hindi, umiinom pa din. Juice na nga lang. Di ba? Amen. So, yun ang problema, kaya hindi natin na-enjoy kasi lagi natin iniisip kasi pag nag-Christian ako, wala nang hindi na ako pwedeng mag-party-party. Pwede pa rin naman, masaya ba maging Kristiyano? Masaya kaya maganda, masaya yung good, clean fun eh. Di ba? Pwede pa rin naman tayo mag-party-party. Nga lang, hindi nakagaya ng party-party natin noon. Tapos sabi pa nila, ayoko mag-Christian kasi yung Christian boys or Christian girls, boring. Tama? Amen. Kaya ayoko manligaw ng nasa church kasi boring. Like Israel, we're thinking about good times and good life in Egypt while we are stuck out here in the wilderness with manna. So kung ganun po yung ating pananaw, ganun yung iniisip natin, paikot-ikot lang po tayo. Imagine nyo po, na-stuck sila ng 40 long years. Ang haba, isang generation. Alam nyo po, God sometimes tells us to do something that we don't even know what kind of life waiting us. Doon sa pinapupuntahan sa atin ng Panginoon. When Jesus explained the cost of following Him, some of His disciples walk away. Remember the story? Di ba? Yet, yung impact na yon, yung mga hindi sumunod kay Jesus, nararamdaman pa rin po natin yon sa ating mundo today. Di ba? Kasi, nung sinabi ni Jesus na, ito yung pag sumunod kayo sa akin, you must deny yourself. Di ba? You must carry your cross daily. Di ba? Pero, nung sinabi ni Jesus yung maraming umalis maraming nag-walk away.
Nakakalungkot, hanggang ngayon po, nararamdaman pa natin yon. Kasi alam niyo po, when you walk with God, there's no turning back. Naalala ko nga, ito po, parang isang statement lang, di ba? Pag pumasok ka, wala nang labasan dapat. Yung sa relationship natin sa Panginoon. So ano po ibig sabihin sa atin ito today? Faith means letting go of the known. Diba? Merong mga known, familiar, comfort zones na ipapag-give up sa atin ng Panginoon for the unknown. Abraham didn't have a 5-year plan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero yet he obeyed. Hebrews 11:8. So para sa atin today, church, maybe God is calling you to leave something behind. Ikaw lang nakakaalam niyan. Naniniwala po ako, merong si Lord sinasabi sa iyo, anak, leave that. Leave that kasi hindi makakabuti sa iyo yan. I know, I hold the future. Pero ano tayo matigas yung heart natin. Ayaw nating sumunod. Hanggang ngayon, magtataka tayo bakit tayo na-stuck doon sa ganong situation. So, meron po ba tayong hinuhold? Tighter than God's promises? Di natin kayang bitawan? Di ba? Ano ang sabi ng Matthew 6:33? Seek first, unahin natin ang Diyos sa lahat ng panahon ng pagkakataon. At and all these things shall be added unto us. Pag sinabi ng Lord, that command, then obey without any hesitation. So, ibig sabihin, yung faith ni Abraham was rooted in obedience. Talagang masunurin talaga Abraham wasn't perfect. Hindi po perfecto si Abraham. Kagaya din natin si Abraham na tao na lumakad dito sa mundong ito. So, pero napaka-obedient ng mama na to sa Panginoon. Amen? And next, number 2 is faith that doesn't retreat. Ito yung sinasabing no retreat, no surrender. Pag binasa mo ang book of Hebrews, hina-highlight dito, Abraham lived as a stranger in the promised land. Sumunod siya Doon sa sabi ng Diyos, okay, go to a place that I will show you. Walang clear plan, walang mapa, walang strategy, basta punta ka lang doon. Hindi naman siya nagtanong. Tama? No hesitation, basta alam niya, maganda ang plano ng Diyos. So kung pinangahawakan mo ngayon yung Jeremiah 29:11, na alam mo na maganda ang plano ng Diyos sa'yo, susunod ka. Amen. Lord, your will be done. I-supersede mo yung mga plans ko dahil alam ko mas maganda yung plano mo. So dito makikita natin in Hebrews 11 chapter 11 verse 10, sabi po dito, for he was looking forward to the city that has foundations. Ito na lang yung tiningnan niya Tiningnan niya na lang yung promise ng Panginoon, whose designer and builder is God. So even when the journey ay pahirap ng pahirap, Abraham didn't turn back to his old place. Hindi siya bumalik. Basahin po ninyo story ni Abraham. Sumunod siya, iniwan niya lahat. Ayun, hindi niya inisip na bumalik. So, he trusted God's promise for more than his present circumstances. Kasi ang tiningnan niya kasi beyond the temporary. Yun po yun, beyond the temporary. So, papaano po ba sa atin ito today? So, when trials come, tayo po ba ay nagre-retreat o tayo po ba ay nagpe-press forward? Kasi ang pinakamadaling gawin kasi mag-quit Tama? Balik na lang ako sa dati. Diba? Mas okay pa doon Pero alam mo, may calling ka. Alam mo, may pinapagawa sa iyong Panginoon. So, nagre-retreat po ba tayo o nagpe-press forward? Kasi ang sabi ng world, ang sabi ng mundo, mahirap. Diba? Ganun lagi ang bukang bibig natin, hirap kasi. Ang hirap. Wala nang madali sa atin. Because the world offers shortcuts. Pero ano ang sabi ng faith? Well, I have decided to follow Jesus, no turning back. You remember that song? I have decided. Nung mga bata po kami sa Sunday school, yan, di ba? Kinakanta yan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Okay, class? No turning back, no turning back. Tama, di ba? Naalala nyo tayo sa Sunday school?
Amen? So, Abraham's faith was focused on the future. Yun ang faith. Yun ang faith. Dapat pagka meron kang in-exercise na faith, nakafocus ka doon sa future, not doon sa temporary na kalagayan mo. Amen? So, dito sa Hebrews chapter 11, sabi dito, he lived as a stranger in the land. Wala siyang kilala. Imagine mo, na-experience mo na ba yung alam ko may mga na-experience dito at may mga makaka-experience pa, yung lumipat ka sa isang lugar na wala ka talagang kilala. Wala kang kilala kasi wala kang kapamilya. Di ba? Wala kang, imagine niyo panahon ni Abraham. Bless nga tayo sa panahon natin ngayon, di ba? May Messenger, may Viber, may WhatsApp, di ba? Panahon niya noon, wala. Wala talaga. Hindi mo pwedeng kumustahin yung kamag-anak mo pag namimiss mo. Amen? So, sabi dito, he lived as a stranger in the land. In Hebrews 11:9, by faith, he went to live in the land of promise. As in a foreign land, living in tents. Imagine komportable na siya, marahil siguro, sa panahon natin ngayon, si Abraham, hindi naman siya pure. Okay? So, marahil komportable na siya, natutulog siguro siya sa malambot na higaan. Siguro sa panahon natin ngayon, naka-aircon pa din siya, naka-centralized, di ba? May Netflix, di ba? May internet. Pero dito, sabi ng Bible, living in the tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. So yung karanasan na yun. But his faith wasn't in what he could see, but in God's unseen plan. Church, yun yung faith mo, dapat hindi dun sa temporary mong kalagayan, dapat yung faith natin nandoon sa future. Ang faith ay hindi nakikita. Ang sabi ng Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Because that's faith is all about. Kaya nga siya pananampalataya Pananampalataya dahil hindi natin nakikita. So kung nakikita mo, hindi mo kailangan ng pananampalataya. Kaya kailangan ng faith, especially doon sa mga promises ng Panginoon. Kaya nga pag binasa mo yung Bible, the whole Bible, i-claim mo yung promise ng Lord na para sa'yo and then believe. And keep believing. Amen? So, tayo ba, na-stuck ba tayo kasi looking backwards tayo? Lagi na lang tayo nakatingin dun. Kaya hindi ka maka-move on. Kasi tinitingnan mo, naranasan ko na to dati. Baka mag-fail na naman ako. Diba? Tayo ba, na-stuck ba tayo looking backward as doon sa mga past failures, mga regrets, or even yung mga disappointments natin? So instead of moving forward in faith, like Abraham, we must fix our eyes on God's promise, not temporary comforts. Kaya importante, mga kapatid, kaya kita nyo, lagi natin nire-remind, read your Bible. Diba? Do daily quiet time with the Lord. Diba? Panghawakan mo yung mga promises kasi yun yung yun yung faith Alam mo na one day magmamanifest ito. Diba? Just keep on believing. Kasi meron talagang planong maganda ang Diyos para sa atin. Because faith requires trusting God's provision. Ang galing, sabi sa Genesis chapter 12 verse 2, di ba? Okay, sabi dito, and I will bless you. I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great. Sabi natin kanina, well, talagang pagka sumunod ka sa Panginoon, security, mawawala. Yung security mo sa sarili mo, pero siyempre alam natin we are secured sa Panginoon. Okay, so yung sa mind natin, ako, paano na yung security ko? Paano na yung identity ko? Doon sa amin, sikat ako. May narinig ako na binabrag niya, pinagayabang niya na doon sa street nila, siya daw yung pinakamaganda. Alala niyo yun, di ba? Siyempre, paano kayo nyo? Pag lumipat ako doon, hindi na ako pinakamaganda doon. Di ba? Doon sa lugar namin, kami yung pinakamayaman. Doon akong pinakasikat. Kasi paano yung identity ko? Di ba? So dito, sabi ng Lord dito, I will see the promise, tingnan nyo. And I will make you a great nation. And I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. So, ibig sabihin, kung nasaan sa kasalukuyan si Abraham,
yung blessing wala doon eh. Ang blessing nasa pagsunod. Amen ba yon? Sino dito yung naniniwala na ibibless ka ng Lord para maging blessing ka? Amen? But you need to obey. Amen? Dito sa faith ni Abraham, yung pagtitiwala niya sa Panginoon, dito nagbukas yung provision ng Lord. Kaya talagang naniniwala tayo talaga na hindi tayo tatawagin ng Diyos para pumunta sa isang lugar o gawin ang isang bagay para iwanan lang tayo doon. Meron talaga siyang provision. So naniniwala po ba kayo that God will provide? Amen. So naniniwala ka din ba na ngayong umaga, God is calling you to leave something behind? O, tamo, ang hina, di ba? Di ba? Yun eh. Gusto lang natin kasi is yung promise. Gusto lang natin yung blessing. Pero pag may pinagagawa sa atin, sandali Lord. Di ba? Mahirap yan, Lord. Di ba? Ito na nga lang ang meron ako, Lord eh. Pero, church, believe me, God will provide. Philippians 4:19 says, "And my God will supply every need of yours." Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan mo ipagkakalob niya kung ikaw ay susunod. My God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Marami na po sa atin na patunayan natin ito. Marami na tayong reference nito. Meron na tayong mga karanasan na ganito sa Panginoon. So, alam nyo, nga lang minsan nauuna kasi yung fear natin di ba, na sumunod. Kasi, point number 3, yung calling natin is to move forward. Yung tinatawag na forward-focused faith. In Luke chapter 9, verse 62 says, ito warning ito ni Jesus. Jesus said to him, "No one puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Like Abraham, we must let go of the past. Kaya nahihirapan ka mag-move on kasi hindi mo ma-let go yung nakaraan. Ano ba yung mga nakaraan? Yung failures, regrets, di ba? So, you need to let go. Let go. Sabi nga natin, di ba, may kasabihan tayo, tomorrow is just another day. His mercies are new every morning. Great is His faithfulness. Talagang, kung tayo po ay mananatili ang ating kaisipan, ay lagi na lang nandun sa nakaraan, mahirapan po tayo mag-let go. Mahirapan po tayo mag-move on. So kailangan kagaya ni Abraham tayo po, live for the promise. Yun yung nagmo-motivate sa atin eh. Alam natin merong promise eh. 'Di ba? Pag meron tayong ginawang magandang bagay, alam natin meron itong may reward eh. Alam natin may promise ang Panginoon. So yung live for God's promise, yung purpose niya is greater than what we leave behind. Kung ano man yung remember the passage in the Bible, ano man ang iwanan mo, for God's sake, papalitan na ng Diyos yan 100 times better. Do you believe? Hindi naman si pastor ang nangako nun, si Lord ang nangako eh. Sabi niya, ano man ang iiwan mo for my sake, papalitan ko yan. Not once, not twice, but 100 times better. Wow. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, keep moving forward. Kagaya po ni Paul, sabi niya sa Philippians chapter 3, pressing toward the goal. Kasi hindi kasi po pwede mga kapatid na, imagine mo yourself driving, nagda-drive ka ng car, di ba? And then, hindi ka doon sa front mirror, nakatingin ka doon sa rear view mirror. Walang mangyayari sa iyo kundi mababangga ka. Kaya pala, sabi nila, ganun pala ang design ng mga sasakyan. Mas malaki yung salamin sa harap kaysa sa likod. Minsan nga, useless na nga yung salamin sa likod kasi nakaraan na yun eh. So, ang importante, yung harapan, kaya malaki yung salamin. For us to see the future. Kasi sabi, yung past, tapos na yun. Wala na yun. Looking back, hindi ka lang makaka-move on. Faith requires looking ahead to where God is leading. Di ba? Yun. Yung tiningnan ni Abraham, yung promise na lang eh. Di ba? Alam niya, God is faithful.
Abraham's faith was tested. Pero talagang pinanghawakan niya talaga yung faith niya. You remember yung inas. Ang tagal, Lord, ang tagal kong hinintay ito, tapos hihingin mo lang. You remember Isaac? Remember? Sino dito yung nakakalam nung story na pinapa-offer ng God si Isaac, ng father si Isaac. Alam niyo yung story? Pinapa-surrender niya si Isaac. Pinapa-let go niya si Isaac. Di ba? You remember the story ni Isaac? Pero alam naman natin, the son of promise si Isaac. Di ba? Now, my question is, what is your Isaac? Meron ba kayong Isaac ngayong umaga? Tagal na pinapag-give up ng Lord eh. Tanong mo yung katabi mo, give up mo na si Isaac. Alam nyo, bakit marami sa atin na stuck doon sa pangit na kalagayan? Kasi hawak natin si Isaac. Matagal nang pinapag-give up sa'yo si Isaac. It could be sinful habit. It could be a toxic relationship. It could be a comfort zone na kailangan nating i-give up for God's sake. Pero may promise ang Lord, I will bless you. I will make your name great. You will be a blessing. Pero stuck up tayo. Marami sa atin na stuck up kasi nga nandyan si Isaac, ayaw nating ibigay. Di ba? Sabi ng Lord, offer mo na si Isaac sa akin. Lord, ang tagal ko nang hinantay itong anak ko to. Ilan? 25 years? Di ba? So, yeah, think about this. Ano yung mga Isaac ninyo? Yung mga Isaac ninyo. Yung iba ayaw Isaac ibigay. Yung biyanan na lang daw eh. Mahalin natin yung mga biyanan natin ha. Yung katabi yung biyanan po. Yung faith ni Isaac, hindi po siya one-time decision, but a lifetime surrender. Sorry, ni Abraham. Even the cost was high, he obeyed. Yun na maganda. Kaya meron talagang blessing mga kapatid sa pagsunod. So, faith looks forward, not back. Pagka meron kang pananampalataya at tinitingnan mo talaga, siyempre, ang faith is unseen. Ang tinitingnan mo talaga yung promise ng Lord. Tinitingnan mo talaga yung future. Kahit mahirap. Abraham never returned doon sa kanyang homeland. Hindi siya bumalik. Never. Pero ang focus niya was on God's future promise. Pero kasi for us today, di ba, yung fear, kasi nagsusumigaw yung fear eh. Bumalik ka na. Di ba, mahirap yan. Bumalik ka na. Di ba, hindi ka komportable dyan. Pero yung faith natin nagsusumigaw din. Sabi ng faith natin, hindi. God has something greater for you. Di ba, alam din yung paniniwalaan mo, yung fear mo na bumalik ka na lang. O ano paniniwala mo, sabi ng Lord na, for I know the plans for you. I plans to prosper you, plans to give you peace and never to harm you, but to give you future. Nga lang, kasi tinitingnan natin yung ating past, or marahil siguro, familiar tayo dito sa kalagayan na to, ayaw na nating mag-move forward. Sabi ng Philippians chapter 3, verses 13-14, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal. Dapat ganun po tayo. Yan ang talagang dapat natin pinapractice. Yung talagang pipress natin talaga forward, press tayo forward. I know it's not easy. I know, hindi ko sinasabing madali. Mahirap talaga, mahirap pagka meron kang pinagdadaanan, mahirap talaga pag meron kang problema, but we need to press forward. You need to move on. Hello? Sabi mo sa katabi mo, move on ka na. Yeah, sige po, sabi mo, move on ka na. Move on, move on. Wala na si Lord doon sa past mo. Nandun na sa future si Lord. Amen, move on. Move on. Amen. Alam mo, ako motivation ko sa sarili ko, lagi kong ina-encourage sarili ko, hindi naman ako unang tao na ganito eh. Hindi naman ako unang tao na ganito. Kung nalampasan nila, malalampasan ko din. Amen?
So yung story ni Abraham challenges us. Alam niyo, ang faith is not safe, but it's worth it. Hindi naman sinabi ng Lord hindi naman sinabi ng Lord, 'di ba, yung doon sa mga disciples, yung sila po ay magko-cross to the other side of the lake. Hindi naman sinabi ng Lord na wala silang problemang ma-experience. Hindi naman sinabi ng Lord na smooth yung ating journey. Pero ang promise ng Lord, makakarating tayo ng safe. Like this morning, di ba? Like ko ang illustration. Nanggaling tayo sa iba't ibang lugar dito. From your home, going to this church, hindi naman lahat ang dinaanan mo, smooth yung kalsada, di ba? Merong lubak, may humps, may paliko, di ba? Hindi lahat smooth, pero nakarating ka dito ng safe. Yun ang promise ng Lord. Amen? That's life. That's life. Abraham's story challenges us. Faith isn't safe, but it's worth it. So like Abraham, we are called to obey without hesitation. Pag sinabi ng Lord, sige Lord, dahil sinabi mo, susunod ako. Remember Peter? Lord, dahil sinabi mo, magdamag na nga ako ng isda. Lord, wala ako nahuli. Pero dahil sinabi mo, susunod ako. And then keep our eyes on the promise. Lord, alam ko may pangako dito eh. Yan, no? Di ba? Tama. Lord, alam ko pag sumunod ako, may promise dito eh. Merong blessing dito eh. And syempre, mga kapatid, like Abraham, endure when tested. Meron talagang pagsubok. Maniwala po kayo, hindi po tayo nagpo-promote dito ng Kristiyanong wala ng problema. Kaya po tayo nandito, kaya natin pinag-aaralan ang salita ng Panginoon para alam natin paano tayo mag-overcome. Amen. So mga kapatid, faith means no turning back. No turning back talaga. Yung pinasok nating relasyon sa Diyos, wala na pong balikan yan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Okay? Pero nga lang, ano ba yung Isaac na pinangahawakan mo? Hindi mo mabitawan si Isaac. Ang tagal na niyan si Isaac. Piping-pipi na si Isaac. Amen. Hello? Grabe. Hindi mabitawan. Tingnan mo nga yung mga kamay mo. Ganun mo nga yung mga kamay mo. Ganun nyo nga. Ganun. Baka naman hindi mabitawan si Isaac eh. Ayan, hello? Yan. Okay. Pag-usapan natin naman, syempre, may command, syempre may promise. Amen. Open your Bible, Genesis 12, 1-3. Ito kasi yung command ng Lord kay Abraham eh. Sabi ng Lord, Abram, leave your country. Lord, sabi ni Abraham, anak, lilipat ka ng Amerika. Uy, sige Lord. Sino dito gusto lumipat sa ibang bansa? Yan. Pero magbibisa kayo ha. Yan. Leave your country, leave your people. Yun na. Diba? Parang masarap lang pakinggan yung, anak, magta-travel ka sa ibang lugar. Uy, first class, business class. But you need to leave your people. Uy, sandali. Diba? You need to leave your father's household. Uy, and go to the land I will show you. Father, saan yun, Lord? Basta, I will show you. No map, no details. No clear plan. Pero sabi ng Lord in verse 2, if you obey, I will make you into a great nation. Grabe. And I will bless you. I will make your name great. Nako, grabe. Sisikat ka dito sa lugar na pupuntahan mo. Kaya kita nyo hanggang ngayon si Abraham, famous. Amen? Yung name niya talaga great, and you will be a blessing. And number 3, tinan niyo yung rito. I will bless those who blessed you. Sino dito yung naniniwala na siya ay blessed? Mahina. Sino naniniwala dito na siya ay blessed? Amen. Tingnan niyo ang promise ng Lord. Ito yung tinatawag na Abrahamic promise. Na itong Abrahamic promise na to, heir kasi tayo nito eh. Okay? Now, sabi dito, I will bless those who bless you. If you believe that you are blessed. Diba? Sabi dito, whoever cursed you, I will curse. Kaya kung meron mga tao nagka-curse sa inyo, don't curse back kasi si Lord ang bahala doon. Amen? Si Lord na bahala doon. Yung mga nagko-curse sa inyo, di ba? Sinisiraan kayo, pinagsasabihan kayo ng masama, kung ano-ano. Tingnan nyo kung anong mangyayari sa kanila.
si Lord ang babawi para sa'yo. Wala kang dapat gawin kundi mag-worship, mag-pray, magpasalamat sa Panginoon. Kasi may promise ang Lord na, I will bless those who bless you. Kaya yung mga tao, pansinin niyo di ba? Yung mga tao na tumutulong naman sa iyo, di ba? Si Lord ang bumabawi doon. Amen. Si Lord ang magbabalik noon. I will bless those who bless you. Yung mga nagbe-bless sa iyo. Pero yung mga nagka-curse naman sa iyo, si Lord na bahala doon. And all peoples on earth will be blessed through you. Grabe, yung blessing. So dito makikita natin yung God's part at saka your part. Nung sinabi ng Lord kay Abraham, go to the land I will show you, so Abraham went without any hesitation. So kung babalikan po ninyo mamaya sa bahay, babalikan nyo, babasahin nyo ulit yung Genesis chapter 12, makikita nyo dito yung part, okay, yung part ni Abraham, sabi dito, go! Diba? Yun yung natin yun yung command sa atin lagi, go, leave something behind. Leave behind. Diba? Leave behind kung ano man yung pinapa-surrender sa atin. Go to the land I will show you. So Abram went. Pero ito po ay isang radical move. Kasi nung pagbinasa ninyo ang Bible, wala kayong makikita na kagaya ni Abraham was uprooted. Doon sa panahon niya, yung tinawag ng Lord ng kagaya kay Abraham, na iwanan mo yung bansa mo, iwanan mo yung pamilya mo, go to the place I will show you. Di ba? Wala doon, kaya radical move ito. Para siguro siya yung unang tao noon na ganun. But God was asking him to trust him by leaving everything he knew behind. Bakit he knew behind? Kasi nga familiar na ako dito, comfortable na ako dito. And sabi ng Lord, sige, ako ang bahala. I'll do the rest. So makikita natin dito yung promise. Ito yung sinasabi sa inyo kanina, yung identity. Pag sumunod tayo sa Panginoon, siyempre, at least dyan yung identity natin. Di ba? Kaya yung name na Abram, naging Abraham di ba? Di ba? The father of many nations, heroes of faith, di ba? Yung identity. And then siyempre, dito yung promise ng Lord, yung provision. Sabi niya, I will bless you. Pag tinawag ka ng Panginoon, pag may pinapagawa sa iyo ng Panginoon, ano man ang i-give up mo para sa Panginoon, may provision sa iyo, Panginoon. He will bless you. And then, your name will become great. Yung reputation mo. Kaya mapapansin mo talagang yung reputation mo talagang sabi nga, ikaw ay ginagalang ng mga tao. You're a great man and woman of this nation, sa pamilya mo, di ba? Si Lord talaga ang gagawa ng lahat And then yung purpose. Sa promise ng Lord, lagi may purpose. You will be a blessing to all peoples on earth. So, ibig sabihin nito mga kapatid, sa pagsunod, yung ating pananampalataya sa Diyos, meron talagang pagpapala. Naniniwala ka ba that you will be a blessing? Blessing ka sa church na to. Blessing ka doon sa workplace mo dahil ikaw ay anak ka ng Diyos. Blessing ka sa neighborhood ninyo. Blessing ka sa pamilya ninyo. You will be a blessing because you are obedient to God. Hindi po perpekto si Abraham Hindi po siya perpekto pero nung siya po ay kinuman ng Diyos, he obeyed and went without any hesitation. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. So ang final thought po natin, ang buhay po ng isang Kristiyano ay isang journey. A journey of faith. There's no turning back. Kasi yung what's ahead with God is far greater than anything behind. Kung ano man yung pinapaiwan sa iyo ng Panginoon, we cannot outgive God. Kung ano ang binigay mo kay Lord, ibabalik niya sa iyo yan siksik, liglig, umaapaw. Mas mabuti, mas maganda. Amen ba yon? So kaya wag po tayong mag-alala kung meron pong pinapagawa at may kinukuman po sa atin ng Panginoon. Mag-trust lang po tayo sa promise ng Panginoon. And let us always trust God. Now, ang question ko po, bago tayo mag-end, tinatawag ka ba ng Diyos ngayon to step out in faith? Alam ko, meron na kayo ngayon, nangungusap ang Holy Spirit sa inyo today. God is calling you to step out in faith. God is calling you to leave behind. Even leave behind fear. Leave behind distractions. Mag-pray tayo ng courage. Mag-pray tayo ng strength
na magawa natin yung pinag-uutos sa atin ng Diyos. Kaya, lagi nating sasabihin, I decided to follow Jesus. No turning back. Amen? No turning back. Tayo po tayo. Nakita po natin yung life ni Abraham. He was called by God to leave something or to leave behind anything. Isang araw, tinawag din siya ng Diyos to sacrifice Isaac. Alam niyo po, leaving something behind is a sacrifice. Marahil nangungusap ang Diyos sa iyo ngayong mga sandaling ito to sacrifice your Isaac. What is your Isaac? Isaac means something na napaka-importante sa iyo that you are holding on to. Pero inaas ng Diyos na isurrender mo sa Kanya yan kasi alam ng Lord na hindi makakabuti para sa iyo yan. And you need to walk by faith, live by faith, na wala kang ibang pagtitiwalaan kundi yung pangako ng Diyos na He will never leave you nor forsake you. Yung pangako ng Diyos na I will make your name great. Yung pangako ng Diyos na I will bless you so that you will be a blessing. Dahil sa pagsunod, merong pagpapala. Close your eyes for a moment. Sige po, may I request your eyes closed for a moment. Yung Isaac na yan, noon pa yan, pinag-give up ng Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos na stuck na tayo doon sa ganung kalagayan. Kasi we're holding on to this something. Yung Isaac, it could be a toxic relationship. It could be a sinful habit. Ano man, whatever, alam ko ang Holy Spirit nangungusap sa inyo this morning. Sige po, your eyes closed, sandali po, sandali lang. Close muna ang eyes ninyo. Nangungusap ang Holy Spirit now. Sabi sa'yo, anak, give up mo na yan. Anak, surrender that. Anak, for my sake, pag sinurrender mo yan, papalitan ko yan 100 times better. Anak, leave something behind. Huwag ka mag-alala. If you obey, I will bless you. Baka naman, kailangan mo lang naman is mag-forgive. Sabi ng Lord, just forgive. Baka naman nasabi ng Lord is reconcile. I don't know. Di ko alam, pero naniniwala akong Holy Spirit nangungusap sa iyo today. He's talking to you. Just open your heart. Di ba? Mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. Sabi niya, ang plano ko sa inyo, never to harm you, but you're harming yourself. You're holding to that situation. Your past failures, your regrets, hindi ka makamove on kasi nandun ka sa nakaraan. Dahil ang Diyos wala na sa nakaraan mo. Ang Diyos nandun na sa future mo. Kaya ang sabi ng Diyos, leave that behind and go to a place that I will show you. At yun yung promise ng Lord. Mahal ka ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya nga nasasaktan tayo. Pero tayo mismo ang nagpapahirap sa sarili natin. So, surrender that Isaac. Surrender. And I declare by faith, in the name of Jesus, the name above all names, once na nag-obey ka, the Lord will outpour the blessing. Hindi lamang para sa iyo, but para din sa buong pamilya mo, para dito sa church na to, para sa mga nasasakupan mo. He will bless you to be a blessing.